Bumaba ang bilang ng mga pasahero at turista na bumibisita sa Samal Island. Ito matapos sa mga naitalang sunod-sunod na insidente sa dagat at pagtitiyak naman ng mga otoridad puspusan ang kanilang pagbabantay para sa ligtas na biyahe. Si JC Aliponga ng PTV Davao sa sentro ng balita. Kahit hindi holiday o weekend, sanay na ang Santa Ana Wharf sa pagdagsa ng mga pasahero at turista na mula Davao City papunta sa Island Garden City of Samal sa Davao del Norte. Pumupunta sila para mag-unwind at mag-enjoy sa mga magagandang beach resorts sa isla. Ang iba naman sa mga kaanak sa Igacos. Pero noong linggo, Pebrero 1, tila kakaunti ang pasahero ng mga bangka at tahimik ang Santa Ana Wharf. Ayon sa engine crew ng isa sa mga bangka, bumaba umano ang bilang ng pasahero pagkatapos ng sunod-sunod na insidente sa dagat noong buwan ng Enero. Kasama dito ang paglubog ng recreational bangka na MBCA Amihara. Dagdag na rin ang malaking alon sa dagat at ang takot ng ilang pasahero na sumakay sa mga maliliit na bangka. Dahil dito, ang dati-rating 3 biyahe mula Santa Ana Wharf papuntang Talikod Island at balik ngayon 1 beses na lang. Kung nudod siya sir, karon lang na po na week na nabantayan ako. Ambot lang po ka sa sunod na mga adlaw. Pero itong ligad sir, kamusta ang ninyo? Itong wala pa ni mga trahedya inani? Kusog juga siya sir. Dagan yun siyang mga pasayro. Pero sa kabila nito, tinitiyak ni Ricky at ng kanyang crew na bago sila umalis, sinusuri nila ang lahat ng kagamitan ng kanilang bangka upang maging ligtas ang biyahe. Sinisigurado rin ang pagsusuot ng life jacket ang kanilang mga pasahero. Palagi rin nilang pinapaalala ang mga safety protocols sa emergency habang nasa dagat. Before mi mularga sir, nagapa-clearance mi sa Coast Guard. Tapos naga-PPE po mi. Kasi PPE sir? Diya sa may gate yan sir. Bago PPE, Coast Guard niya. Sakon po mi sa Coast Guard. Bago mi mularga. Samantala, muling nanawagan ng Coast Guard District Southeastern Mindanao sa mga operator ng motor bangka at iba pang barko, pati na rin sa publiko na mahigpit na sundin ang passenger manifest at tamang ruta upang maiwasan ang mga aksidente. So please, pag naamoy mga biyahe, nagigamit ang mga bangka o barko, ibutang gyud og ayon yung pangalan o yung contact number para mahibaw-an sa Coast Guard. Kasi ang responsibility manggod, the responsibility of the passenger manifest lies doon sa ship's captain. Kay siya kasi ang magko-consolidate, siya ang magkukuha, siya ang magfa-file. Sa ngayon, nagpapatuloy ang mahigpit na pagbabantay ng Coast Guard sa kanilang area of operations upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero at mga manggagawa sa mga sasakyang pangdagat. Mula dito sa Davao City, JC Aliponga para sa Pangbansang TV sa Bagong Pilipinas.